Bilang dati pong special advisor ng ICI, anong pinakamalaking pagkukulang nila sa tingin nyo? Na kung kayo ay nandun pa, hindi nyo hahayaan na mangyari yun? Yung investigation, hindi naman kasalanan ng ICI yun eh. Kaya lang, tinanggal yung investigative capability. If you remember, yung salita ni, yung press con ni Miss Claire Castro, na binanggit niya na you are not an investigator. You are just a special advisor. Doon ako nagulat kasi hindi naman akong gumawa nung aking designation eh. It was Malacanang ang nag-designate sa akin na investigator and special advisor. Then suddenly, there was a turnaround. Biglang tinanggal yung investigative capability. Hindi naman investigator yung mga commissioners, di ba? Kaya doon nahirapan. Without investigation, paano ka makakakolekta ng mga ebidensya? Paano mo ma-identify kung sino talaga yung mga responsable? Talagang hindi niya ma-perform yung kanilang mandate. Oo. Mayor, sinasabi po ninyo kulang sila sa pondo, kulang sa sa power na ibinigay sa kanila itong ICI. Sa tingin nyo po ba, yun talaga ang dahilan kung bakit hindi sila nagtagal? O kagaya din nung sinasabi ng ilan na parang naging palamuti lang ang ICI para masabi na may ginagawa ang gobyernong ito para mahabol yung mga may kinalaman sa flood control scandal? Well, ayaw ko naman sigurong isipin na gano'n yung intention nun. Kasi nakaka-insulto naman doon sa mga commissioners at sa amin. Naging membro ng ICI na palamuti lang kami. When in fact, talagang sincere naman kami nag-uusap kami. Talagang sincere kami. Kaya talagang kakulangan lang talaga sa power lang talaga. Hirap kami. Hirap. Na hindi mo ma-compel, hindi mo ma-contempt, hindi ka makapag-pressure na ilabas yung mga ebidensya, kulang talaga. So, na-turn over na po ngayon sa ombudsman itong mga documents ng ICI. Positibo po ba kayo na may mangyayari dito? Well, ako naman, marami akong naririnig na maganda tungkol dito sa bago nating ombudsman, kay Ombudsman Remulla. Kasi marami naman akong kaibigan na maayos. Marami akong maayos na kaibigan dyan sa ombudsman. At sila mismo nagsasabi sa akin na kakaiba itong management ni Secretary Remulla. Mabilis ang desisyon, mabilis ang investigasyon. Kaya let us be hopeful na ganun nga ang mangyayari. Kaya lang, ulitin ko ulit, marami pang nakalabas marami pang hindi nakakulong Lalo-lalo na yung mga politiko talagang nagnakaw gusto ko talaga mga politiko talagang Wag mag-stop sa mga DPWH officials. Gusto nyo merong politiko. Maghimas rehas. Kasi sila naman talaga yung matatakaw diyan So, under Ombudsman Boying Remulla's watch, you are quite sure na tuloy ang accountability process base po sa mga naririnig nyo? Yeah, hopefully, I'm hopefully sana. Mayor, pahabol lamang po. Saan kaya rin nagkukulang ang pamahalaan? O kung sino ba ang may pagkukulang? Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ma-coordinate at maibalik sa bansa si dating Congressman Zaldico? Siguro baka, ewan ko ba, Siguro, ayaw talagang pabalik Bakit po ninyo nasabi yan? Well, marami siyang alam, Siguro pag sayang lang yung mga videos na pinapadala niya, kung hindi yan ma-translate into a document, yung testimony, under oath. Yan dapat ay importante doon para magamit na ebidensya. Sayang lang yung mga video niya na yan. Walang kwenta yun. Pero, nasaan ang effort? Siguro, kailangan talaga na matinding effort talaga na pabalikin siya. Kaya naman Kaya naman. So, yung sinasabi pero siguro may mga tao sigurong ayaw siyang pabalikin. Sino po kaya yun, Mayor? Siyempre, isa na dyan yung dating speaker natin, si Speaker Romualdez. Diba? At yung mga kasamahan pa nila dyan sa inner circle nila. May small circle sila dyan. Yan, yung mga
dating mga mga nakinabang ng husto dyan. Mayor, kayo ba'y nabayaran na dun sa pinagpalawalan nyo sa ICI? Magkano nga yun? 30,000. Oo Magkano nga. nga yun, Mayor? Oo nga, Mayor. TY na po ba yun? Na-thank you na po ba kayo doon? Pro bono na lang, sakripisyo na lang. Wala yan. pa. So hindi Bigay na na lang isauli sa inyo? Hindi ko na inaasahan at hindi na rin ako nag-exert ng effort na ipa-reimburse. Oh. Dahil I remember nung mga last month, may mga nagte-text pa sa akin na hindi pa sila tumatanggap ng sweldo eh. Ha? So pangit naman. Oo, last month may mga nagte-text pa sa akin na hindi pa rin sila tumatanggap ng sweldo. Sabi ko, bakit ganun? Alam ko, December kayo natanggap niyo yung notice of cash allotment NCA. Ano po ito? Mga ordinary workers ng ICI? Yeah, mga empleyado. Yes. Oh. So, gaano po kadami Nagulat ako eh. Opo. Ano po ang kwento sa inyo, Mayor? Gaano pa po kadami yung hindi pa pala nakakatanggap ng sweldo hanggang ngayon? At saka po, gaano kahaba yung delay na hindi nila natatanggap? Hindi naman nila nabanggit sa akin. Oo. Yung sentiment lang nila, text lang sila sa akin. Oo. Nag-text lang sila sa akin. Kaya sabi ko naman sa kanila, hintayin nyo lang, baka nihintay lang yung release ng cash. Ay, Sabi ko, release akala of ko. paro. Ang tagal naman. Sabi ng Mayor. Malacanang na-release na daw yung cash. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, hindi pa pala nila natatanggap, na-abolish na nga sila. That was 22. That was 2025. Iba syempre yung 2020.